Nakahanap ako ng apartment sa Malate. Sobrang mura. Halos hindi ka panipaniwala. Ang building, luma at madilim ang hallway. Parang mga mata ng dating nakatirang nakamasid sa akin. Tahimik dito. Wala kang dapat ipag-alala, sabi ng landlady na parang may niting nagtatago ng sikreto. Unang gabi, nag-aayos ako ng mga gamit habang nanood ng Netflix. Sa likod ng ingay ng TV, may narinig akong hikbi. Sa banyo, parang may umiiyak hikbi-hikbi. Pumintig ang mga tenga ko. Baka hangin lang, hindi ko pinansin. Kinabukasan, naulit iyon. Pero mas malakas parang may nagmamasid. Lumapit ako sa banyo, nag-aalanganin. Pagbukas ko ng ilaw, biglang may lumagabog na parang nagbagsak ng gamit mula sa loob. Nanginginig ako, pero binuksan ko pa rin ang pinto. Sa salamin, may nakikita akong anino sa likod ko, isang batang nakayuko. Nanginginig, nakasuot ng puting damit. Nang bumaling ako, wala namang tao. Napaatras ako. Ang lamig ng hangin, parang may dumaan sa likuran ko. Isang gabi, tumawag ako sa landlady. Ay dial ko pa lang ang number. Biglang sumagot ang telepono. Pero hindi boses ng landlady. Isang babae na may mabagal at malamig na boses. Bakit hindi ka pa umaalis? Iligtas mo ang sarili mo. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa dingding sa kwarto. Parang may mga kuko na dumudulas at nag-uukit sa kahoy, screech, screech, screech. Sinubukan kong humingi ng tulong sa kapitbahay. Kinaumagahan, nagtanong ako sa isang alay, si Aling Tita. Sabi niya, bata, hindi ligtas ang lugar na yan. May nawala na dyan sa sunog dati. Hindi natagpuan ang mga katawan. Pagbalik ko sa unit, parang mas dumilim ang paligid. Hindi ko may paliwanag, pero parang mas nagiging makipot ang hallway. Sa loob, narinig ko ulit ang iyak ng bata, mas malakas, mas malapit, parang nasa kwarto ko na mismo. Sumilip ako sa ilalim ng kama. May mga matang nakatitig sa akin. Puti ang mata, wala ni isang bahid ng kulay. Humugot ako ng malalim na hininga at tumakbo palabas ng kwarto. Takot at laganap na kadiliman. Habang tumatakbo ako palabas, bawat pinto na madaanan ko, biglang bumubukas. Sa bawat pagbukas, may mga aninong nakatayo, tahimik na nakatingin sa akin. Ang landlady, nakatayo sa dulo ng dan. Nagingiti, pero hindi na normal ang itsura niya. Ang mga mata niya ay puro itim, parang mga mata ng mga anino sa hallway. Umalis ka na, sabi niya, pero ang mga labi niya hindi gumagalaw. Ang lamig sa paligid ay parang lumalago sa balat ko. Hindi ko na kaya, tumakbo ako palabas ng building. Pero habang tumatakbo ako, parang naririnig ko mga anino sumusunod, bumubulong. Huwag kang umalis, manatili ka, kasama namin. Hindi ko na binalikan ang apartment na yon. Pero bawat gabi, sa bawat sulok ng kwarto ko ngayon, pakiramdam ko, may mga matang nakatingin pa rin sa akin, nag-aabang. Naghihintay na bumalik ako sa kanila.